Magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal na mga kapatiran sa Panginoon. Tunghayan po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito sa aklat po ng Kapahayagan, Kapitulo 1, versikulo 3. Ang sabi po ng Bible, "Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand." Sa oras na ito mga kapatid, kung ating pong pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos na ating binasa, meron po ditong tatlong bagay na ipinapakita na mapalad. Na sana po isa tayo sa mga nabanggit dito. Isa po tayo. Umarahil tayo yung mga binabanggit dito sa verse 3 na mapalad. Ano po yung pagiging mapalad ng isang Kristiyano o kahit sino man na binabanggit dito sa banal na kasulatan? Ang binabanggit po dito mga kapatid, malinaw ang salita ng Diyos na ang sabi dito, mapalad siya na nagbabasa. Okay. So kaya yung pong nagbabasa ay mapalad. At ang binabasa po ay ang salita po ng Diyos. Yung mga nakasulat, hindi po yung nakasulat sa dyaryo, nakasulat sa pocketbook, kundi po nakasulat sa aklat na ito. Wala pong iba kundi ang Biblia. So anumang bagay na nakasulat dito sa Biblia, pag ito ay iyong binabasa, ikaw ay mapalad. Sapagkat lahat po nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos. Sabi po dito, mapalad siya na nagbabasa. Kaya po ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay huwag po nating pababayaan. Patuloy po tayo na magbasa kahit po marami tayong ginagawa. See to it na ang ating pong pagbabasa ng Biblia ay huwag po pa rin nating kakalimutan sapagkat meron pong mabuting bagay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, mapalad ang nagbabasa. So pangalawa po na mapalad, hindi lamang po yung nagbabasa, kundi po yaong nakikinig. Alam niyo po ba sa Biblia, yung nakikinig ng salita ng Diyos ay lalong natututo. Okay? Kaya nakikinig tayo ng instruction. Ang salita ng Diyos, ito po ang pamantayan o panuntunan sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya po pag nakinig tayo ng salita po ng Diyos, mga kapatid, lalo tayong natututo. So let us listen, okay, to the Word of God. Especially kapag may mga devotion, may pananambahan tayo, magbigay po tayo ng undivided attention. Nang sa ganun ma-absorb po natin ang mga mensahe na ipinapahayag ng mga nangangaral sa atin. So, yan po ay isa sa paalala sa atin, mga minamahal, na tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. At ang pangatlo po na mapalad ay ang nagsasakatuparan ng salita ng Diyos. And keep it those things that are written therein. So kaya makikita natin na hindi lamang nagbabasa, hindi lamang po nakikinig, kundi po yung nagsasabuhay. Yung binibigyang katuparan na ina-apply sa kanyang buhay sa araw-araw. Sapagkat alam niyo po ba na doon sa Matthew chapter 7 na binanggit po doon na ang sino mang nakikinig at sinasakatuparan ng salita ng Diyos ay igagaya ko, sabi ng Panginoon, sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Kaya nung dumating ang bagyo, binayo ng malakas na hangin,
Yung bahay na itinayo, pagkatapos po ng bagyo, nakatayo pa rin. So, ang ibig sabihin, meron pong spiritual stability. So, ang isang Kristiyanong nakikinig, nagbabasa, at binibigyan katuparan sa salita ng Diyos, nagkakaroon po siya ng spiritual stability. Nagiging matatag, nagiging matibay, hindi po siya pwedeng tangayin at gibain ng anumang sirkumstansya ng buhay sapagkat sakdal ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung atin pong naalala si Job, dahil sakdal ang kanyang pananampalataya sa Diyos, dinaanan siya ng masalimuot na pagsubok sa buhay niya. Hindi po siya natangay, hindi po siya natalo, hindi po siya nagiba ang kanyang pananampalataya sapagkat siya po ay settled sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo po maganda, settled natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Na kahit anong mangyari, dapat clear sa atin ang pananampalataya. Sapagkat pag settle sa atin ang pananampalataya, maliwanag sa atin ang pananampalataya sa ating Panginoon, no matter what happen, tayo po'y mananatiling, naninindigan, nakatayo, at masusumpungang naglilingkod sa Diyos. So yan lamang po mga kaibigan, mga kapatid, ang isang bagay po na maibabahagi ko po sa inyo ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita namin pong pinag-aralan ngayong umaga. I-bless you po ang mensaheng ito sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Na kami, O Diyos, magbasa at makinig at isabuhay ang iyong mga salita. Bigyan katuparan sa aming pong buhay ang mga salita ninyong aming natutunan. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.